Kabanata 2081. Naging wild ang mga tao. Matapos ipagsapalaran ng 50 milyong yen upang tumaya sa triples, inilabas ni Harvey ang lahat ng kanyang sigasig. Ang kanyang kamay ay halos tumama sa mesa. Triples! Triples! Halika! Sigaw ni Harvey, ang mga taga-isla na kasama niya ay humagalpak ng tawa. Sigurado akong mag-triple ulit. Nagtawanan ang mga tao sa paligid sa mga salitang iyon. Naniniwala silang patay na si Harvey. Upang lokohin ng isang islander, siya ay isang ganap na tanga. Logically speaking, dapat tumigil na si Harvey nang manalo siya ng 15 million yen. Pero nagpatuloy pa rin siya. Higit pa, inilagay niya ang lahat ng kanyang pera sa triples. Ito ay maaaring ituring na isang maalamat na glitch. Si Harvey ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Pinandilatan ng dealer si Harvey gamit ang mahaba at singkit nitong mga mata. Maya-maya, tumawa siya. "Paki-settle your bet, sir. Bubuksan ko ang dice cup." Napabuntong hininga ang karamihan sa kanyang pahayag. Tinitigan nilang mabuti ang mesa, na curious, binuksan ng dealer ang takip, puno ng kumpiyansa. Ang unang dice ay lumitaw kaagad pagkatapos. Higit pa, natigilan ang dealer, ngunit nanatili ang ngiti sa kanyang mukha. Higit pa, ang kanyang ngiti ay tumigas nang makita ang pangalawang pagkamatay. Mabilis na nakahinga ang mga tao sa paligid ng mesa. Nakadikit ang kanilang mga mata sa mesa, hindi kumukurap ni minsan, naghihintay na makita ang huling kamatayan. Bilasan mo at buksan mo. Itigil ang pag-aaksaya ng oras. Naiinip na si Harvey, huminga ng malalim ang dealer at tuluyang binuksan ang takip. Nanlamig ang buong katawan niya. Nakakatakot talaga ang ekspresyon ng mukha niya. 6, 6, 6. Triples. Paano ito posible? Ang batang ito ba ay Diyos ng pagsusugal? 2 triples in a row. Ito ay katawa-tawa. Ito. Walang imak ang mga taong nagsisiksikan sa mesa. Sa kabilang banda, ang mga mayayamang babae ay tumitig kay Harvey nang may pagnanasa sa mga mata. Dahil tumaya si Harvey ng 50 milyong yen sa triples, kailangan siyang bayaran ng kasino ng 1.2 bilyong yen. Kalimutan ang paglangoy sa pera, si Harvey marahil ang pinakamalaking nanalo na natamo sa barko. Tawa ng tawa si Harvey habang hinahawakan ang isang lamesa na puno ng chips. Niyakap niya ang islander sa tabi niya at kinurot ang maganda nitong pisngi, kahit nakasalukuyang nakaawang ang ekspresyon nito. "Ikaw talaga ang maswerteng Diyos ako, baby. Halika, halika. Mag-move on na tayo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong pastahan ko sa susunod. Itataya ko lahat ng 1.2 billion yen ko." "Hoy, dealer! Bigyan mo ako ng chips ko." Nataranta ang taga-isla. Ni hindi siya makapagsalita. Ang kanyang trabaho ay upang lokohin ang mga bisita sa pagkawalan ng pera, hindi ang kabaligtaran. Kung mas maraming panalo si Harvey, mas malala ito. Ang dealer na nakatayo sa harap ni Harvey, samantala, ay ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang maging matatag. Isang malaking tumpok ng chips ang inabot niya kay Harvey, nanginginig ang buong katawan. Nang makitang magpapatuloy si Harvey, muntik na siyang mawalan ng malay. Bukod kay Harvey, nagkagulo din ang mga bisitang nakapalibot sa mesa. Marami ang naghahanda ng kanilang mga chips. Handa silang sumunod sa tatayan ni Harvey. Matapos ang 4 na sunod na panalo, binansagan ng kanilang mga puso si Harvey na ang Diyos ng pagsusugal. Halos lahat gustong kumita kay Harvey. "Handa ka na ba, dealer? Tataya tayo." "Oo, ang swerte talaga ni Sir York ngayon. Makikipaglaro tayo sa kanya. Bilasan mo at igulong." Ang mga tao ay inindayog ang kanilang mga chips. Mas excited silang maglaro kaysa kay Harvey. "Plano mong tumaya ng mahigit 1 bilyong yen. Hindi ba, Harvey? Ayon sa rules dito, ang maximum amount na pinapayagan kang tumaya sa hall ay 1 billion yen. Kung gusto mong tumaya ng mas marami, dapat kang maglaro sa VIP room. Maaari kang maglaro ng kahit anong gusto mo doon. Dice,
blackjack, domino, mahjong, kahit anong gusto mo. Bago pa makasagot ang dealer ay bumaba na si Sakura mula sa ikalawang palapag. Walang emosyon ang mukha niya, pero bakas sa mga mata niya ang galit. Galit na hinampas ni Harvey ang mesa. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang sabihin sa akin na lumipat? Mayabang na bulalas ni Harvey. Sa tingin ko ang mesa na ito ay nagdudulot sa akin ng swerte. Hanggat naglalaro ako sa mesa na ito, magagawa kong manalo sa bawat laro. How dare you call me from the table pagdating mo dito? Sinusubukan mo bang akitin ako sa VIP room para maalis mo ako dito dahil hindi mo kayang matalo? Maingat na kumilos si Harvey, nanlaki ang mga mata ng mga tao nang marinig nila ang kanyang sinabi. Para sa mga kasino, mayroong dalawang pangunahing bawal. Ang una ay panloloko. Ang pangalawa ay ang pagiging isang sore loser. Kapag nangyari ang alinman sa dalawang bagay na ito, ganap na masisira ang reputasyon ng kasino. Walang bibisita dito. Halos lahat ay napatingin kay Sakura, naghihintay ng sagot niya. Naningkit ang mga mata ni Sakura sa gulat. Hindi lang matalas ang dila ni Harvey, nagawa rin niyang makuha ang puso ng mga sugarol dito sa ikalawang pagsasalita niya. Huminga ng malalim si Sakura at malamig na sumagot, "Don't you dare make wild accusations like that, Harvey York." Alam ng bawat bisita dito na ang mga namamahala sa cruise na ito ay ang Miyamoto Corporation of the Island Nations at ang Shindan Way. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga isyo sa reputasyon. Hiniling ko sa iyo na pumunta sa VIP room para lamang mabigyan ka ng mas mahusay na serbisyo at hayaan ang magagandang staff na alagaan ka habang mayroon kang oras sa iyong buhay. Kung hindi ka nasisiyahan dito, hindi ka namin pipilitin. Bagamat parang nagulat si Harvey nang makita si Sakura dito, mas naging interesado siya sa pera. Kamukhang kamukha niya na gustong ipagpatuloy ang kanyang winning streak. Mabuti, dahil sinabi mo, ituloy natin. Dito, maglaro tayo ng dice. Hindi ako aalis sa lugar na ito hanggat hindi ako nanalo ng 10 bilyong yen. Natuwa ang mga sugarol sa buong lugar matapos marinig ang kanyang mga salita. Ito ay isang engranding kaganapan na hindi pa nakita ng sinuman. Halos hindi mahawakan ng lahat ang kanilang mga chips, sabik na naghihintay kay Harvey na tumaya sa isang bagay. Bang! Gayunpaman, ang dealer ay biglang bumagsak sa sahig habang siya ay nagpapagulong ng dice. Nawala lahat ng kulay sa mukha niya. Humakbang si Sakura at sinipa ang walang malay na katawan ng dealer. Matapos kumpirmahin na hindi na makabalik ang dealer, ngumiti si Sakura. Excuse me, lahat. Ang dealer na ito ay isang bagong dating. Hindi niya kinaya ang ganoong kalaking pressure at nawalan siya ng malay sa isang iglap. Kukuha tayo ng isa pang dealer at magpapatuloy sa laro sa lalong madaling panahon. Napatingin si Sakura kay Aya ng makahulugan. Si Aya, na nakasuot ng matipid na bathrobe, ay masiglang bumaba. Ang kanyang mga balingkinitang binti ay tumuntong mismo sa mesa na may malakas na kalabog. Nagtitigan ang mga tao, tumitibok ang kanilang mga puso. Napatingin si Harvey kay Aya, tiningnan niya ang mga dokumento ni Aya kanina. Ngayong nakita na niya ito sa personal, hindi niya naiwasang tumango. Sa paghusga sa kanyang ugali, siya ay dapat na ang reyna ng kasino. Kahit na ang isang simpleng pagkilos mula sa kanya ay madaling mamuno sa isang buong lugar, na nagbibigay sa kanya ng paggalang at takot ng hindi mabilang na mga tao. Walang nang ahas na magsalita ng mga nakakainsultong salita sa kanya. Nais ni Harvey na kunin ang atensyon ng madla sa kanyang momentum, ngunit pagkatapos ng hitsura ni Aya, ang kanyang orihinal na plano ay naging mas mahirap na isagawa. Alam na alam ng lahat ng tao sa barko kung gaano kahirap manalo ng pera mula kay Aya. Sige, paano mo gustong maglaro, Sir York? Gusto mo pa bang pumasok lahat, o gusto mong sumugal sa ibang paraan? Inalog-alog ni Aya ang dice cup na nasa kamay niya, saka malakas itong hinampas sa mesa, tumawa siya. Dahil may ibang mga dealers ngayon,
Siyempre dahan-dahan akong makikipaglaro sa iyo. Ngunit medyo nakakainip na patuloy na tumaya ng 100 milyon lamang. Sa pagkakataong ito, tataya ako ng 1 bilyong yen. Dahil dito, itinulak ni Harvey ang 1 bilyong yen na halaga ng mga chips. Naging wild ang mga tao. Walang inaasahan na ipagsapalaran ni Harvey ang ganitong kalaking pera pagkatapos magtalaga ng bagong dealer. Ang dalawang ito ay hindi pa naglalaro sa isa't isa. Hindi ito mailalarawan bilang pagkabukas palad, tila walang pakialam si Harvey sa pera. Ang mga babaeng kanina ay walang pakialam kay Harvey ay napuno na ng pagmamahal sa kanya. Sa kanilang mga puso, siya ay biglang naging Prince Charming ng kanilang mga pangarap. Saglit na sinulyapan ni Aya si Sakura. Kahit nakakakontrol lang niya sa mesa, ang mga aksyon ni Harvey ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang pagkakol. Kaya naman, medyo nababalisa siya. Gayunpaman, nanatili ang ngiti sa magandang mukha ni Sakura. Dahil gusto ni Sir York na maglaro, dapat masaya rin tayo kasama siya. Tapos, si Sir York ay $1 bilyong na malakas na karakter. Ang 1 bilyong yen sa kanya ay walang pinagkaiba sa $15. Nakahinga ng maluwag si Aya. Una niyang ipinalagay na si Harvey ay isang propesyonal na sugarol. Pero matapos iparamdam ni Sakura kay Aya na mayaman lang si Harvey at wala nang iba, bumalik ang kumpiyansa niya. Binawi ni Aya ang kanang kamay para abutin ang dice cup. Ang tasa ay umikot sa hangin, at isang matalim na katok ang tumunog mula sa loob. Ilang sandali pa, galit na inihampas ni Aya ang tasa sa mesa. Tumingin siya kay Harvey na may matamis na ngiti. Ilagay ang iyong mga taya, Sir York. Ilipat ang iyong kamay pagkatapos mong gawin ito. Kahangahangang talento. Ang ganda ng teknik. Sinasabi ng mga tao na tinuruan ka ng God of Gambling mula sa Island Country. Dati hindi ako naniniwala, pero ngayon naniniwala na ako. Ipinahayag ni Harvey ang kanyang paghanga. Pero natatakot ako na baka manloko ka, kasi napakabait mo. Walang paraan na tataya ako dito. Namula si Aya sa sinabi niya. Para sa kanya, si Harvey ay ganap na hindi mahuhulaan. Gusto ni Aya na sugpuin ang momentum ni Harvey sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga trick. Ngunit pagkatapos marinig ang mga salita ni Harvey, hindi man lang siya makaisip ng sagot. Dahil naipakita na ni Aya ang kanyang kaya, bukod sa pagpapakita ng kanyang kakayahan sa madla, nanganganib din siyang maakusahan na may kakayahang manlinlang. Umalis ka na lang dito kung hindi ka makapaglaro, Sir York. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na. May proof ka ba na niloloko ka? Malakas na sigaw ni Sakura, muling napagtanto kung gaano kahirap ang pakikitungo kay Harvey. Talagang iba si Harvey sa karamihan ng mga prinsipe at young master na nakilala niya. Sobrang sakit ng ulo niya. Walang tamang paraan upang harapin ito. Walang epekto kay Harvey ang mga trick na madalas niyang ginagamit laban sa mga prinsipe at young master. Wala akong patunay, pero hindi rin kita mapagkakatiwalaan. Nagkibit balikat si Harvey. Okay lang kung gusto mong ituloy ko, pero gusto kong buksan niya ang takip. Nakangiting sinampal ni Harvey ang Islander na sumabay sa kanya simula pa lang. Nagpalitan ng tingin sina Sakura at Aya bago malamig na sumagot, fine. E-customize ang iyong sarili. Ano ang gusto mong tatayan? Inihampas ni Harvey ang mga kamay sa mesa, bulgar ang mga mata. Dahil binuksan ni Baby ang tasa, tataya ulit ako sa triples. Nang inag ang Islanders matapos marinig ang pusta ni Harvey, ngunit inipon pa rin niya ang kanyang kumpiyansa na iangat ang talukap ng kanyang mga mata. Wala na ngayong kulay ang mukha niya sa takot. Ang mga tingin ng lahat ay nakadikit sa mesa. Sa sumunod na sandali, umalangaw-ngaw ang nakakapanlulumong tanawin. 6, 6, 6. Triples. Triple na naman. Ang posibilidad ay 24 sa isa. Sa madaling salita, nanalo ako ng 24 na bilyong yen ngayong round. Casual na kinurot ni Harvey ang mukha ng taga-isla. Ikaw talaga ang maswerteng Diyos ako, baby. Huwag kang matakot.
Kung kukuha ka pa ng ilang triples para sa akin, ipinapangako ko na bibilhan kita ng kahit ano. Bibigyan din kita ng ilang bilyong yen. Ikaw ang magiging nangungunang aso sa isang iglap. Natigilan ang mga taga-isla sa sinabi ni Harvey. Maya-maya pa ay namulaklak ang mukha niya sa tuwa. Kung nagsasabi lang ng totoo si Harvey, kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran sa isang kisap mata. Tuwang-tuwa din ang ibang bisita. Pagkatapos ng lahat, si Harvey ay nakakuha ng triples sa isang hilera. Ang swerte ni Harvey ay talagang makajos. Alam ng lahat na siya ay isang bagong dating. Kung susundin ng lahat ang taya ni Harvey, siguradong malaki ang kikitain nila. Naging pangit ang ekspresyon ni Aya. Kahit na alam niya kung anong numero ang na-roll niya sa dice, hindi niya inaasahan na tama ang hula ni Harvey. Itinulak niya ang isang stack ng chips kay Harvey nang walang sinasabi. Magandang kasanayan, Sir York. Tinapunan ni Sakura si Harvey ng masamang tingin. Sana talaga ay patuloy na maging malakas ang swerte mo. Masayang ngiti ang tugon ni Harvey. Magtiwala ka, Miss Miyamoto. Lagi akong swerte, pero medyo kinakabahan ako ngayon. May sapat ka bang pera para ipagpalit ko? Walang saysay kung hindi ka makakabayad pagkatapos kung manalo ng daan-daang bilyong yen mula sa iyo. Naningkit ang mga mata ni Sakura sa gulat. Huwag kang mag-alala. Mayroon kaming pera na may mga microchip na nakapa-loob dito. Maaari silang magamit sa buong mundo. Kahit na hindi mo makuha ang iyong pera dito, makukuha mo pa rin ito sa Las Vegas. Ang Miyamoto Corporation at Shindanwei ang mamamahala niyan. Naiintindihan ko, mukhang gumaan ang loob ni Harvey. Kaya hindi ko kailangang matakot na mabangkarote ka hanggang sa puntong wala ka ng paraan para mabayaran ang mga napanalunan ko, di ba? Ikaw, galit na galit si Sakura, nanginginig ang buong katawan. Gusto niyang samplein si Harvey, pero dahil may imahe siya na dapat i-maintain, kaya lang niyang pigilan ang galit. Sige, sapat na ang rumble. Sinamaan ng tingin ni Harvey si Aya na ang pangit ng mukha ngayon. Halika na, naghihintay akong tumaya dito. Swoosh! Mabilis na inalag ni Aya ang tasa ng dice, hindi umimik. Ang bilis ay mas mabilis kaysa dati. Pagkatapos niyang bitawan, nahulog ang dice cup sa mesa. Sinenyasan niya si Harvey na tumaya. Sinukat ito ni Harvey, saka ngumiti. Dapat kayang i-roll ng God of Gambling ang pinakamataas na disipulo ng anumang numero na gusto niya. Nakuha mo ang triple last time. Kung tama ang hula ko, susubukan mong maging unpredictable sa pagkakataong ito. Makakakuha ka ng isang numero na hindi inaasahan ng sinuman. Number 1. Sa panghuhula ni Harvey, naging galit na galit ang ekspresyon ni Aya. Ngunit bago siya makapag-react, itinulak ni Harvey ang kanyang 10 bilyong yen na halaga ng chips para sa isang maliit na taya. Sinamahan ng Islander si Harvey para dahan-daang buksan ang takip. Sa susunod na sandali, bum-ontong hininga ang mga taong nanonood. 3 dice ay nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa, tanging ang malaking pulang tuldok lamang ang nakikita sa tuktok. Isa, boom! Nakakahiya na walang taya para sa mga espesyal na pangangailangan. Kung sa bagay, pupunuin na naman ni Harvey ang kanyang mga bulsa. Pero kahit ganoon, nakakuha pa rin siya ng 10 bilyong yen na halaga ng chips. Sa oras na ito, nanalo na si Harvey ng halos 30 bilyong yen na halaga ng chips. Kahit na ang isang malakas na figure tulad ni Sakura ay hindi napigilan ang isang pangit na tingin na lumitaw sa kanyang mukha. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2085. Hindi pinansin ni Harvey ang nakakatakot na ekspresyon ni Sakura, at sa halip ay ngumiti siya kay Aya. Magaling kang gamulong, pero magaling din akong manghula ng iniisip mo. Makinig, sa huli, ang pagsusugal ay isang psikolohikal na laban lamang. Since I can guess what's on your mind, that means you're no match for me. Maliban na lang kung mandiraya ka, talagang walang paraan para manalo ka.
Paano ito? Kung magpapakumbaba ka sa harap ko at tatawagan mo akong daddy, titigil ako sa paglalaro at bibitawan ka. Ikaw, nanginginig sa galit si Aya. Agad niyang hinablot ang dice cup at walang sabi-sabing umiling-iling. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na ang kanyang bilis kaysa dati. Isang malakas na putok ang tumunog, at ang tasa ay dumapo muli sa mesa. Ang tunog ng dice ay nawala sa isang iglap. Sinama ng tingin ni Aya si Harvey. Ilagay mo ang iyong taya. Malamig na bulalas ni Aya. Humalaklak si Harvey at hinawakan ang chips niya sa mesa. No use playing around anymore, sabi ni Harvey na nakangiti. Ipapasok ako lahat. Mayroon akong mga 35 billion yen. Maaari kang matalo sa susunod na round. Kung hindi ako nagkakamali, Miss Miyamoto. Hindi mo ba binayaran si Hector ng 15 bilyong dolyar bilang kabayaran? Hindi ka ba natatakot na ipadala ka ng iyong pinuno sa minahan ng karbon sa Dark Island kung mawalan ka pa ng 70 bilyong yen mula sa akin? Napakawalang muwang. Kung kaya mong maglaro, kaya naming magbayad. Negosyo lang. Nakanguso si Sakura, walang ekspresyon. Tama na ang usapan. Ilagay ang iyong taya kung maglakas loob ka. Maaaring malamig at walang pakialam si Sakura, pero deep inside, medyo natakot siya. Kapag natalo ulit siya, 70 billion yen ang mawawala sa isang iglap. Kinailangan ng Miyamoto Corporation na magbenta ng sapat na mga asset para mabawi ang ganoong kalaking pera. Sa sinabi niya, humagalpak ng tawa si Harvey. Mabuti, mabuti. Gusto ko ang pagmumukha mo. Ipinapakita nito kung gaano mo ako gustong patayin, gayunpaman, kailangan mo pa rin akong paglaruan. Huwag kang mag-alala, gagawin kong madali para sa iyo. Malaki ang taya ko this time. 4, 5, at 6. Nanginginig si Aya sa sinabi ni Harvey. Agad na binuksan ng Islander na kasama ni Harvey ang takip ng walang sinasabi. Sa paglingon ng lahat, 3 pulang tuldok ang lumitaw sa mesa. Isa-isa, maliit. Ang pinakamaliit na kombinasyon ng numero ay ipinahayag. Nagulat ang karamihan. Hindi sila makapaniwala. Wala sa kanila ang inaasahan na talagang matalo si Harvey sa pinakamahalagang round matapos manalo sa bawat round noon. Nangangahulugan ito na kailangang ibalik ni Harvey ang lahat ng kanyang napanalunan sa kasino. Phew! Natahimik ang puso ni Sakura. Agad siyang gamaan ang pakiramdam. Sayang, Sir York. Sobrang lapit mo na. Dapat umalis ka nang ikaw ang may panalo. Tama, masyado kang matako. Kaya't bumalik ka kung saan ka nagsimula. Nagsimulang magtsismisan ang mga tao. Ipinapalagay nila na ang swerte ni Harvey ay ganap na walang kapantay, ngunit kalaunan ay napagtanto na sa huli, siya ay isang bagong dating. Puro swerte lang ang pagkapanalo niya. Matapos ipakita ni Aya ang kanyang tunay na talento, si Harvey ay lubos na nalampasan. Nakatingin na ngayon ang Islander kay Harvey nang may pagkasuklim. Noong una ay akala niya ay swerte siya na nakatagpo siya ng isang mayamang tagapagmana, ngunit ang nangyari, isa lamang siyang tanga, tumalikod siya at umalis, kitang-kita sa mukha niya ang pagkasuklim ng araw. Si Sakura naman ay ngumiti ng napakaganda. Hindi mo kayang bayaran, Harvey. Kabanata 2086. Hindi ko kaya. Humagalpak ng tawa si Harvey. Are you even trying to fight me yourself, Miss Miyamoto? Paano mo nalaman? Hindi mo ba alam na ang isang tulad ko ay walang kakayahan? Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri. Malamig na tawa ni Sakura. Judging by your appearance, I don't even have to try to fight you to know that you are incapable, Sir York. Sabi ni Sakura, bakas sa mukha niya ang dismaya. Ganoon ba? Tumawa ulit si Harvey, at bahagyang tinapik ang mesa. Kasunod ng kanyang mga galaw, ang dice ay walang tunog na naging alikabok. Pagkatapos, ang pangalawa. Pagkatapos, ang pangatlo. Natigilan ang karamihan. Nanlamig ang mukha ni Sakura. Sa sandaling ito, ang mga tao ay sumabog sa nasa sabik na bulungan. 4, 5, 6, 15 sa kabuuan. Boom!
Nagulat lahat ng bisita. Natigilan ang mga kanina pa ng buhok kay Harvey, pakiramdam nila ay bigla silang sinampal sa mukha. Naramdaman ni Sakura ang lakas na umalis sa kanyang katawan. Kinilabutan siya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. 3 lang ang pulang tuldok noon, kaya paano sila naging 4, 5, at 6? Tulad ng inaasahan sa nangungunang alagad ng Diyos ng pagsusugal. Pumalakpak si Harvey at tumingin kay Aya, na ang mukha ay naging kahendek-hendek. Sayang na overestimated mo ako, sabi ni Harvey, umiling-iling. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Sakura, na ang pangit ng mukha. Sa tingin ng ating pangunahing alagad dito, ako ay naririnig ko ang pagbilang ng dice pagkatapos kong panuurin akong manalo ng sunod-sunod na round. Kaya naman gumagamit siya ng cool na trick para itago ang mga dice sa loob ng ibang dice. Gusto niyang gamulong ng 3 dice, pagkatapos ay basagin ang mga dice para ipakita ang mga numerong 4, 5, at 6. According to his calculations, I'm expected to only bet for the small or 3. Kapag nangyari iyon, ang kailangan lang niyang gawin ay bumuga ng hangin mula sa kanyang bibig upang ipakita ang 4, 5, at 6 sa mesa. Ganon, matatalo ako. Ngunit hindi siya nag-alinlangan na ang isang maliit na isda na tulad ko ay malalaman ang diskarteng ito. Kaya nga, Miss Miyamoto. Paumanhin, ngunit ang 35 bilyong yen ay madodoble na ngayon. Ipinaliwanag ni Harvey ang sitwasyon ng mahinahon, tinutulungan ang lahat na makita kung ano talaga ang nangyayari. Ipinapalagay nilang lahat na ang pamamaraan ni Harvey ay mga liga sa itaas ng iba, ngunit sa nangyari, siya ay naglalaro lamang ng isang psikolohikal na laro. Nabasa niya ng buo ang nasa isip ni Aya, sa ganitong sitwasyon, ano ang silbi ng pagiging pangunahing disipulo ni Dua Judy? Nawala ng kulay ang magandang mukha ni Aya. Matatag siyang naniniwala na si Harvey ay gumagamit ng ilang sopistikadong pamamaraan para manloko, ngunit hindi niya alam kung ano ito. Ni hindi niya makita ang mga kapintasan ni Harvey. Sampal. Naglakad paharap si Sakura at galit na sinampal si Aya sa mukha. Nabubulok ka, galit na sigaw ni Sakura. Sa mga mata niya sa mga oras na ito, madumi talaga si Aya. Isipin na kahit ang nangungunang alagad ng Diyos ng pagsusugal ay hindi kayang harapin ang maliit na prito. Marumi talaga si Aya sa mga dumi. Nagliwanag ang mga mata ni Harvey sa tanawin. Sinamantala niya ang pagkakataon na ihampas ang mesa sa galit at sumigaw, Miss Sakura Miyamoto. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin sa pagtawag mo kay Miss Aya na madumi? Are you implying that according to your grand scheme dapat natalo ako? Nabahagya akong nanalo dahil maswerte akong nahulaan ang isip niya. Hindi ako naniniwala. Ang daya mo talaga. Sabi ng mga taong marunong magdurog ng dice, hindi sila manderaya. Hindi ako naniniwala dito. Tingnan ninyo, lahat. Ito ang tinatawag na casino reputation. Ito ang kanilang tatak. Sigurado akong walang mga idiot dito, ngunit tinatrato nila tayo bilang isa. Hindi sila magpapatalo, kaya nanlaloko sila. Sinong gustong maglaro dito in the future? Umalis agad si Harvey pagkatapos ng speech niya. Magkarelasyon sila. Hindi nakakagulat na nawalan ako ng 10 milyong yen sa loob lamang ng isang linggong pagpunta dito. Same dito. Bukod sa ilang daang libong yen na napanalunan ko sa unang araw, mas marami akong napalugi araw-araw. Sa tingin ko, wala lang akong swerte. Hindi ko akalain na manloloko sila. Nakiusap pa ako sa kaibigan ko na pumunta dito. Wala na akong tiwala sa lugar na ito. Hindi na ako babalik dito. Tinatrato nila kaming mga tanga. Ibalik nyo ang pera ko. Maraming sugarol ang napuno ng galit sa katotohanan. Nag-uungol sila sa galit habang sinasagasaan si Sakura. Ibalik mo sa amin ang pera namin. Magbayad. Sa sobrang galit ni Sakura ay umubo na siya ng dugo. Naglakad siya sa gitna ng mga tao at nagmamadaling tumawag. Nasaan si Harvey? Saan siya pumunta? Miss Miyamoto. May mga cruise ship sa matataas na dagat.
Kinuha ng lalaki ang lahat ng chips at umalis. Sa oras na napagtanto namin, wala na siya. Nagsimulang tumalon-talon si Sakura sa galit. Tawagin mo siya, kunin si Prince Terry ngayon din. Sumigaw siya. Sabihin sa kanya na si Harvey ay nagpakita sa Marina. Mas alam niya ang gagawin kaysa sa akin. Samantala, isang marangyang yate ang naglalayag sa mga alon sa kalagitnaan ng gabi. Magalang na tumayo sina Aidan at Rachel sa harap ni Harvey. Namilog ang kanilang mga mata nang makita ang bilyon-bilyong yen na halaga ng mga chips na casual na inihagi sa gilid ng mesa. Aidan, kunin mo itong maliliit na chips at ibenta ng mura sa black market bukas, utos ni Harvey. Natigilan si Aidan. Pero branch leader, mawawalan tayo ng malaking pera. Hindi mahalaga. Ibigay ito sa boss hanggang sa mordo ng libre kung gusto mo. Kahit paano mo ito gawin, ito ang magiging problema nila ngayon. Malamang na sumugod sila sa Las Vegas pagkatapos kumita ng kanilang milyong-milyon sa murang yen, tama ba? Sa sinabi ni Harvey, isang nakakaunawang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aidan. Branch leader sinusubukang hiyain ang kanyang kaaway. Magkakaroon ang boss ng gang na nagpapalit ng pera sa kasino araw-araw. Hindi ito magiging milyon-milyon lamang. Sa dami ng chips na inilabas ni Harvey, ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 20 bilyong yen. Sapat na ang 20 bilyong yen para sa Shindanwei na lumipad ng galit na galit. Dapat ikaw mismo ang pumunta sa Las Vegas at ipagpalit ang natitirang pera, Rachel. Pero kailangan mong magmadali, mas mabuting kumpletuhin mo ang transaksyon sa loob ng 3 araw. Kung hindi, ang chip na ito ay maaaring walang silbi pagkatapos na mabangkarote ang Miyamoto Corporation. Inihagis ni Harvey ang chips kay Rachel. Ang mga ito ay nagkakahalaga ng 50 billion yen. Hindi ito maaaksaya. Magtiwala ka, branch leader. Dadalhin ko ang koponan doon. Maingat na iniligpit ni Rachel ang mga chips. Ang pagbibigay sa kanya ni Harvey ng ganoong misyon ay sapat na upang patunayan ang kanyang tiwala sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang telepono ni Rachel. Tumigil siya, saka yumuko kay Harvey. Branch leader, nakatanggap lang ako ng balita na maraming tao mula sa pamilya Smith ang lumitaw. Sa paghusga mula sa kanilang ruta, sila ay dumiretso sa Marina. Gaano katagal bago tayo makabalik sa Marina? Tanong ni Harvey habang humihigop ng green tea niya. Aabutin sila ng 1 oras bago makarating doon at maghanda para sa ating pagdating. Siyempre, hindi yun sapat na oras para sa kanila. Ang tanging lugar na magagamit nila ay dito. Kinuha ni Rachel ang isang mapa at inilagay sa mesa. Itinuro niya ang isang abandonadong gusali ng opisina sa gilid ng Marina. Napapikit si Harvey habang pinag-aaralan ang mapa. Kawili-wili. I wonder if the Smiths can finally surprise me this time, mahinahong sabi ni Harvey. Ano ang inayos natin para sa kanila? 1 dosenang mga disipulo ng Longmen ang naghihintay na tambangan sila sa Marina. Mayroon kaming mga lalaking nakaranas ng mga baril, tulad ng hiniling mo. Magalang na sagot ni Rachel. Dapat ba akong kumuha ng mas maraming tao dito, branch leader? Tumawa si Harvey. Hindi na kailangan. Ang panunood ngayon ay para lang magwiwisik ng hindi pagkakasundo sa pagitan nina Hector at Terry. Mayroon ding haka-haka na kailangan kong kumpirmahin. Kaya nga may iba pa akong plano. Inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone at tumawag. Ano yan? Isang malayong tono ang narinig mula sa kabilang side. Ngumiti si Harvey. Hindi ba't hiniling kong protektahan mo si Michelle, Cora? Paano siya nahuli? Hiniling mo sa akin na buhayin siya. Ang kanyang buhay ay hindi nasa panganib, kaya bakit ito mahalaga sa akin? Malamig at walang pakialam ang tono ng nagsasalita. Nagulat si Harvey, pero humagalpak ng tawa. Kalimutan mo na lang. May iba pa akong gustong gawin mo. Huwag mong kakalimutan, Harvey. Ibinalik ko na ang kabaitan mo, sagot ng walang pakialam na boses. Kung gusto mong magtrabaho ulit ako sa iyo, kailangan mong magbayad ng dagdag. Hindi mahalaga.
Napaka-direkta ni Harvey. Dahil $15 million ang bayad mo sa bawat mission, kaya kitang bayaran ng 10 beses. Makinig ka, gusto kong bago mag-alas 4 ng madaling araw. Mahimbing pa ang tulog ng buong Mordo. Ang mga barko sa Mordo Marina ay humihinto lahat sa pampang. Bukod sa ang paminsan-minsang umaalulong na aso, walang nakikitang tao sa paligid. Sa kinatatayuan ng marina, pinangunahan ni Fletcher ang kanyang mga tauhan sa tuktok ng isang abandonadong 7 palapag na gusali ng opisina upang hintayin ang pananambang. Napakahusay na napili ang lokasyon. Kahit na pinili nilang umatake o umatras, maraming puwang para magawa ng maayos. Mayroon din itong malinaw na tanawin sa lahat ng bagay sa paligid nito. Isang sniper rifle lamang ay sapat na upang sugpuin ang kalaban at bitag nila sa marina para sa huling pag-atake. Ang isa sa mga braso ni Fletcher ay natatakpan ng mga benda, ngunit sa ngayon, siya ay nasa mataas na espiritu. Matapos ang permanenteng pakikitungo kay Harvey, plano niyang isama si Yvonne sa kanyang sarili, anuman ang halaga. Gayunpaman, magtatapos man si Yvonne sa huli, wala siyang pakialam. Gusto niyang maramdaman ito bago pa mangyari ang anumang bagay. Hindi nagtagal, biglang lumiwanag ang malayong dagat. Isang cruise ship ang dumaong sa mga alon at nagpark sa dalampasigan. Naglabas si Fletcher ng high-power binocular at mabilis na nilock ang lalaking kalalabas lang ng cruise ship cabin. Nang makita ni Fletcher si Harvey na mukhang walang pakialam at assuming, ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata. Dahil sa suporta ni Terry, magagawa ni Fletcher ang anumang gusto niya nang walang pakialam sa mundo. Gayunpaman, nang ahas si Harvey na baliin ang kanyang braso ng napakadali. Hindi pa kakawalan ni Fletcher si Harvey. Sa sandaling lumitaw si Harvey, ilang elite na longmen ang nagmarcha palabas mula sa gilid ng marina. Napayuko silang lahat kay Harvey, bahagyang ipinikit ni Harvey ang mga mata habang inilipat ang tingin sa isang abandonadong may 7 palapag na gusali sa hindi kalayuan. Kumusta ang paghahanda? Mahinahong tanong ni Harvey, nagsindi ng tabako si Aidan at ngumiti. Huwag kang mag-alala, branch leader. Pagdating pa lang nila sa building, patay na sila. Gawin mo na ngayon, mas magiging mahirap kapag sumikat ang araw. Kasunod ng utos ni Harvey York, biglang nagbago ang ekspresyon ni Fletcher Evans, na nasa tuktok ng 7 palapag na gusali. Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon niya. Tumalon siya sa isang tabi sa dagat sabay sigaw ng, labas na lahat. Pagsabog, boom! Bago pa makapag-react ang mga mersenaryong dinala niya, biglang sumabog ang ground floor ng 7 palapag na gusali, at sunod-sunod na pagsabog ang sabay-sabay na sumabog. Ang apoy ay nakasisilaw, at mga labi na nakakalat sa hangin, at isang napakalaking bugzo ng hangin ay agad na kumalat sa lahat ng direksyon. Walang alinlangan na may bitag ang lugar na ito bago pa dumating si Fletcher at ang kanyang mga tauhan. Kahit na dinala niya ang maraming mersenaryo dito, ito ay ganap na walang silbi sa puntong ito. Nawasak. Lahat ng mga kaayusan na dinala ni Harvey sa kanya ay agad niyang sinira. Si Fletcher, na tumalon sa dagat, ay tinangay ng hangin. Ang kanyang katawan ay lumipad palabas, at ang kanyang buong katawan ay napaso na naging itim. Flop! Ilang saglit lang ay bumagsak siya sa dagat. Nabali rin ang natitirang braso ni Fletcher sa isang iglap. Ano pa, bigla niyang naramdaman na may lumabas sa kanyang lalamunan at saka nagluwa ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig. Gayunpaman, siya ay isang figure lamang. Sa oras na ito, sinusubukan niyang pigilin ang pakiramdam na mahimatay, isang itim na figure sa kanyang harapan, at buong lakas niyang tinahak ang tubig patungo sa dalampasigan. Samantala, sakay ng bangka na hindi kalayuan sa may 7 palapag na gusali, lumabas ang isang babae na hindi nakikita ang mukha at natatakpan ng itim na tela. May hawak siyang sniper rifle sa kanyang kamay. Pagkatapos, casual siyang umindayog, nagpuntirya, at nagpaputok. Bang! Ang 12-dosenang mga mersenaryo na hindi nasabugan sa lugar ngunit sa halip ay nahulog sa lupa at sumabog ang kanilang mga ulo.
Napatay silang lahat sa isang iglap. Higit pa rito, may ilang mga mersenaryo na nakatambang, pansamantalang nabingi sa pagsabog at namatay sa lugar bago pa man sila makapag-react. Bastos, si Fletcher ay nakaramdam na lamang ng pagkasira ng puso sa mga oras na iyon nang tingnan ang tanawing ito. Nakikita pa niya ang kanyang sarili na tinatapakan at sinampal hanggang sa mamatay ni Terry Smith. Sino ka? Sino ka? Pagkatapos niyang subukang lumangoy pabalik sa dalampasigan, umiling-iling si Fletcher doon at saka sumigaw. Akala niya ay perpekto ang pagkakaayos. Hindi niya inasahan na madali itong mapipigilan. Paanong hindi siya mabaliw? Paanong hindi siya madurog? Isang taong kumukuha ng pera at ginagawa ang kanyang trabaho. Bahagyang tumagilid ang ulo ng babae at tila ngumiti. Pagkatapos ay itinaas niya ang sniper sa kanyang kamay at itinutok sa ulo ni Fletcher sa susunod na sandali. Bang! Nang hihilahin na ng babae ang gatilyo, biglang lumitaw ang isang figurang nakasuot ng puti sa isa pang bangka. May hawak siyang flying dagger sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inihampas niya ang kanyang kamay, at isang punyal ang lumipad palabas. Kumalabog. Ang lumilipad na punyal at ang pangunahing bala ay nagbanggaan at sabay na bumagsak sa lupa. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng babaeng nakaitim. Pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam, Trisha Cloud. Malamig ding nagsalita ang babaeng assassin sa kabila, talagang bata pa ang bida. I've always heard that Corey Lloyd's marksmanship is outstanding, at parang totoo. Ang lumabas, itong babaeng nakaitim ay walang iba kundi si Corey Lloyd na pumangatlo sa killer list. Nagkatinginan ang dalawang babae na nasa listahan ng assassination. Si Corey pagkatapos ay sumugod sa susunod na sandali. Itinaas niya ang kanang kamay at nagpaputok ng isa pang bala gamit ang sniper na baril. Iginalo ni Trisha ang kanyang katawan at umatras. Pagkatapos ay mabilis siyang dumaong sa dalampasigan. Samantala, ibinaba niya ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay ilang lumilipad na punyal ang inilagay sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang walang pakialam niyang tingin ay bumagsak kay Cora. Ngumisi siya, pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang kanang kamay sa susunod na sandali, at lumipad palabas ang isang bola na kasing laki ng itlog. Kabanata 290, Pagsabog, boom! Ang ang bakal ay nahulog sa lupa, at hindi mabilang na mga butil na bakal ang lumipad sa paligid. Biglang nagbago ang mukha ni Trisha Claude. Agad siyang nagpagulong-gulong sa sumunod na sandali, hinayla si Fletcher Evans. Nakasalukuyang tulala pa rin at nagtatago sa likod ng isang bato. Sunod-sunod na umalangaw ang malalakas na tunog, at ang mga bato ay patuloy na gumuho. Noon lang napagtanto ni Fletcher na si Trisha pala ang nagligtas sa kanya. Kung hindi, siya ay nabaril na sa impyerno sa ngayon. Patayin! Patayin ang asong iyon! Patayin si Harvey York! Kung hindi, kailangan nating mamatay. Nasa bingit ng pagkabaliw si Fletcher sa puntong ito. Hindi niya namamalayan na hinawakan ang balikat ni Trisha, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabi, "Sampal! Bastos!" Hinampas siya ni Trisha sa lupa na may malamig na ekspresyon. "Madam Cloud, patayin mo siya. Patayin si Harvey. Basta patayin mo si Harvey, ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo." Mukha namang walang pakialam si Trisha at muling sinampal si Fletcher sa mukha. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, "Kung hindi dahil sa katotohanan na ikaw ay kapakipakinabang pa rin, pinatay na kita ngayon din. Umalis ka na dito. Bumalik ka na. May pupunta at dadalhin ka doon. Huwag mong harangan ang daan dito." Kumbaga, alam na alam ni Trisha na kung mayroon pa siyang ganoong klaseng pasanin kapag kaharap niya si Corey Lloyd, siguradong dehado siya. "Sige, pupunta ako. Aalis na ako agad." Si Fletcher ay mukhang malungkot at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Mrs. Cloud, hihintayin ko ang iyong magandang balita." Pagkatapos magsalita, nanatili siyang nakadapa sa lupa at gumapang sa kabilang direksyon. "Sa tingin mo makakaalis ka na lang?" Walang pakialam na tiningnan ni Cora ang eksenang ito.
Pagkatapos ay itinaas niya ang sniper rifle sa kanyang kamay at hinayla muli ang gatilyo sa susunod na sandali. Bang, bang, bang. Sunod-sunod na putok ang ginawa. Gayunpaman, walang ekspresyon ang tingin ni Trisha at iwinagayway ang kanang kamay. Ang lumilipad na punyal ay nagpalihis muli ng mga bala. Bahagyang napabuntong hininga si Cora matapos makita ang tagpong ito. Natural na nakilala niya kung sino ang taong nasa harapan niya. Ang mamamatay tao na ito, na sikat sa buong mundo sa nakalipas na 20 taon, ay hindi madaling harapin. Mukhang mahirap patayin si Fletcher kung siya ang nagpo-protekta sa kanya. Boom, boom, boom. Klang, klang, klang. Nagpatuloy ang dalawang panig sa kanilang susunod na hakbang. Ang isa ay patuloy na hinihila ang gatilyo, samantalang ang isa naman ay patuloy na naghahagas ng mga punyal na lumilipad. Nagkaroon ng sunod-sunod na spark sa hangin. Sa wakas ay naubusan na ng bala si Cora pagkaraan ng ilang sandali. Pagkatapos ay lumipat siya at umatras, sinusubukang pumuslit papunta sa bangka. Sa oras na ito, kumislap ang mga mata ni Trisha, at lumipad muli ang isang lumilipad na punyal mula sa kanyang kanang kamay. Walang kamalay-malay na iniiwasan siya ni Cora, ngunit hindi siya mabilis. Ilang segundo lang ay sumusulyap na si Trisha sa harapan niya. Hinaplos niya ang kanang kamay, at lumitaw ang mga lumilipad na punyal sa magkabilang kamay, sabay ihip sa mukha ni Cora. Napaawang ang sulok ng bibig ni Cora. Iniwas din niya ang kanyang kanang kamay, at lumitaw ang isang punyal. Pagkatapos ay sumugod siya ng walang takot, kumalabog. Habang nagsasalpukan ang mga blades mula sa magkabilang panig, sabay-sabay ding kumalat ang isang serye ng mga spark at isang nakakatakot na tunog. Pagkatapos, ang magkabilang panig ay bumagsak ng paurong, at ang mga talampakan ng kanilang mga paa ay dumula sa kubyerta para sa isang malaking distansya. Gayunpaman, malinaw na mas mahusay si Trisha. Isang punyal ang lumipad mula sa kanyang kamay habang siya ay umatras. Sa ilang mga punto, isang maikling talam na katulad ng kutsilyo ng Island Country ay lumitaw sa kanyang kanang kamay, na nagwawalis patungo kay Cora. Nanatiling tahimik si Cora, at patuloy niyang ibinababa ang punyal sa kanyang kamay, tinatamaan ang maikling kutsilyo ng Island Country sa bawat pagkakataon, klang, klang, klang. Pumutok ang mga sparks, at napaatras si Cora.